Si Ayori ay isang normal na estudyante sa high school na naninirahan sa modernong Hapon, kung saan payapa niyang ginugol ang kanyang buhay kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon ng kanyang kapatid ng isang matindi at nakamamatay na sakit na walang kilalang lunas. Napakataas ng halaga ng paggamot kaya hindi man lang mapang-arap ni Ayori na mabayaran ang bayarin sa isang normal na part-time na trabaho, kaya sa halip ay bumaling siya sa mundo ng social media sa pag-asang makakakuha ng mabilis na pera. Sa kasamaang palad, hindi siya isang ordinaryong babae na may problema sa pag-uugali na maaaring mag-post ng mga thirst trap at magsimulang kumita ng milyon-milyon, kaya napilitan siyang humanap ng bagong angkop na lugar para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang maging isang kinasusok lamang YouTuber na pinapanood ng lahat dahil sa sobrang galit nila sa kanya at gusto nilang pagbayaran niya ang lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon. Lumaki ang kanyang presensya sa social media habang hinahamon niya ang mga profesional at respetadong manlalaban at pagkatapos ay sasalakayin sila sa harap ng kamera, sinasaktan sila ng husto ng walang anumang paggalang, at dinuduraan bago tumakas na parang duwag. Labis nitong ikinainis ang mga manunood na dati ay tinatawag siyang duwag na walang kwenta na hindi manalo sa patas na laban. Ngunit hindi ito inalintana ni Ayori, dahil ito ay nagpapataas lamang ng kanyang viewer retention at iba pang analytics. Kamakailan, inatake niya ang isang napakapopular na content creator ng MMA at sinaktan ito ng husto sa pamamagitan ng panlilinlang bago tumakas mula sa pulisya. Ito ang naging usap-usapan sa bayan habang naririnig niya ang lahat na nagsasabing ang walang kwentang YouTuber na ito na parang si Jake Paul ay dapat maturuan ng leksyon. Ngunit hindi ito inalintana ni Ayori at tinitingnan lang ang kanyang mga komento at nakita ang nag-aalab na puot para sa kanyang sarili sa sarili niyang comment section. Ngunit hindi ito mahalaga habang tumatawa siya at tinitingnan ang kanyang kita na labis-labis na sa puntong ito. Maya-maya, bumaba siya sa susunod na istasyon at pumasok sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kapatid. Kanina pa, nakita niya itong nakatitig sa telepono nito kaya sinabi niya rito na humiga at magpahinga sandali. Sumagot si Ayori na nagpapahinga siya buong araw at ngayon gusto niyang kausapin ito at tinanong kung nasaan ito. Hindi niya talaga masabi rito ang tungkol sa kanyang pamamaraan sa pagkakakitaan, kaya nagsinungaling siya na mayroon siyang mga bagay na kailangan niyang asikasuhin at medyo abala siya doon. Inabot niya rito ang isang supot ng matatamis ngunit alam ni Akari na mahina ito sa matatamis at tinanong kung ilan na ang nakain niya ngayong araw. Sa una, nagsinungaling si Ayori at sumagot na 3. Ngunit hindi madaling maloko si Akari at sinabihan itong sabihin ang totoo at sumagot si Ayori na kumain siya ng 6 na cake bago pumunta rito. Pinagalitan siya ni Akari, sinasabing kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kalusugan at dapat limitahan ang sarili sa isang matamis lang kada araw, at nagsimulang magtanong kung inaalagaan ba niya ang kanyang sarili o kung nagpupuyat na naman siya at hindi naglalaba. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang kainin ng kanyang kapirasong cake, ngunit maging iyon ay labis para sa kanya at nagsimula siyang umubo na ikinatakot ni Ayori at tumakbo siya upang tawagan ang nurse. Ngunit pinigilan siya ni Akari, sinasabing magiging ayos lang siya. Hindi alam ni Akari kung bakit ayaw sumunod ng kanyang katawan, ngunit sinabi ni Ayori sa kanya na huwag mawala ng anumang pag-asa dahil ang kanilang biyahe sa amin ay sa loob ng 1 buwan at doon ay titingnan siya ng isang super doktor at haharapin ang anumang problema na mayroon siya. Ngunit hindi sigurado si Ayori dahil narinig niya ang tungkol sa mga bayarin sa medisina at ang US para sa isang band-aid. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na huwag mag-alala dahil nasa kontrol niya ang lahat at hindi magiging problema ang pera salamat sa kanyang malaking kinikita na side gig, kalaunan ng araw na yon. Iniisip niya ang mga araw sa ampunan kung saan itinuturo ng matandang tagapamahala sa lahat ng ulila doon na laging gawin ng tama gaano man ito kahirap. Ngunit ganap na sinalungat ito ni Ayori, kung may paraan para kumita ng malaking pera ng may hirap. Trabaho niya ay gagawin niya yon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa isang magandang paaralan at ang tanging taglay niya ay isang matibay na katawan na kayang makipagsabayan. Iniisip niya kung paano niya sinuway ang lahat ng itinuro sa kanya sa ampunan, ngunit wala siyang pakialam dahil handa siyang baligtarin ang buong mundo kung ang ibig sabihin nito ay iligtas niya si Akari. 1 buwan ang lumipas mula noon at si Ayori ay ganap na hindi aktibo sa kanyang social media account at ang sabi-sabi ay napatay siya ng isang galit na kriminal o ganap na siyang nagretiro. Ngunit si Ayori ay hindi patay at maayos ang kanyang kalagayan sa kanyang isang silid na apartment, kumakain ng puding.
Mga tasa mula sa isang tindahan at nakikipag-usap kay Akari sa kanyang telepono, tinatanong kung gusto niya ng ilan. Sumagot si Akari na gusto niya ng chocolate pudding kaya nangako si Ayori na dadalhan siya kapag bumisita ulit. Mukha siyang kontento sa kanyang buhay at di nagtagal ay natulog na hawak ang telepono, isang bagay na naiintindihan ko. Nang gabing yun habang siya ay nananaginip ng magagandang panaginip, bigla siyang nagising dahil sa isang ingay at kinilabutan siyang makita ang isang figura na nakatayo malapit sa kanya na may hawak na martilyo. Sinubukan ng salarin na ihampas ang martilyo sa kanya, ngunit salamat sa kanyang mabilis na reaksyon, siya nakailag palayo. Tinawag siya ng nanghimasok na walang hiya dahil nakailag siya at nakalabas sa abot at sumunod na umatake ng 3 beses pa na tina-target ang telepono sa kamay ni Ayori. Muling nakailag si Ayori palayo, nailigtas ang buhay sa kaunting pagkakataon ngunit nahulog niya ang telepono sa huling sandali. Ito ang sandaling napagtanto niya na ang kakaibang magnanakaw na ito ay hindi siya ang habol kundi ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, nagawa niyang kunin ang telepono bago pa masira ito ng lalaki at nagsimulang tumakbo palayo palabas ng bahay. Nagpasya si Ayori na tumakbo sa isang maliwanag na parke, umaasang malito ang umaatake at nag-text. Akari tungkol sa nanghimasok na kapapasok lang sa bahay niya. Nagpatuloy si Akari sa pagte-text sa kanya, sinasabihan siyang tumakas at lumapit sa pulis. Ngunit imbes na tumakbo o tumawag ng pulis, ang taong ito ay nakikipag-usap sa kapatid niya sa telepono. Bago pa siya makagawa ng anuman, naabutan ulit siya ng nanghimasok at sinubukang atakihin, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Ayori na manindigan at lumaban. Hinaranggan niya ang martilyo sa pamamagitan ng sipa na ikinagulat ng umaatake at pagkatapos ay kumantay-atake si Ayori, na madaling hinaranggan ng nanghimasok. Ipinagpatuloy ni Ayori ang kanyang sunod-sunod na suntok at idinagdag ang isang sipa para makadagdag ng puwersa, ngunit ang lahat. Ang kanyang mga atake ay iniiwasan o madaling hinaharangan ng taong may dalang martilyo. Muling sinubukan ng estranghero na agawin ang telepono mula sa mga kamay ni Ayori at bahagya lang itong sumablay. Walang ideya si Ayori kung ano ba talaga ang pakay nito. Nang banggitin ng estranghero ang kanyang buong pangalan, na sinasabing siya ay isang YouTuber na ang trabaho ay mag-post ng nilalamang panggatong sa galit at manginis ng mga batang babae at mga liberal na kaliwete araw-araw ng walang dahilan, sinabi niya na napanood niya ang mga video nito ngunit hindi kusang loob at hayagang idineklara na ang mga video nito ay nakakadiri at nakakapagpasuka sa kanya. Narinig ito, naisip ni Ayori na ang lalaking ito ay isa sa mga iritadong manunood na nagpasya na siya na mismo ang haharap sa kanya. Kaya lumuhad si Ayori at humingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinasabing lahat ng ginawa niya ay para lang sa pera at walang personal na agenda dahil talagang may sakit ang kanyang kapatid. Sinasabi niya na tinigilan na niya ang lahat ng iyon mula nang gumaling ang kanyang kapatid at sinasabi na pwede siyang saktan nito hanggat gusto niya. Ngunit nagmamakaawa na huwag siyang patayin dahil gusto pa niyang tulungan ang kanyang kapatid. Sinabi niya rito na huwag galawin ang kanyang telepono dahil kasalukuyan siyang nagte-text sa kanyang kapatid na medyo malayo at ayaw niyang mawala ng koneksyon dito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, pinukpok muli ng lalaki ang telepono ni Ayori gamit ang martilyo. Sinabi ni Ayori na lumayo siya dahil sige, saktan mo ako kung gusto mo. Ngunit sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam kay Ayori at gusto lang niyang sirain ang telepono ng mabilis hanggat maaari. Bahagyang kumalma ang nanghihimasok at sinabing si Ayori ay parang nawawala sa katinoan ngayon dahil mahigit 1 buwan nang patay ang kanyang kapatid. Hindi matanggap ni Ayori ang katotohanan yun at nagtanong kung patay nga ang kanyang kapatid, sino ba ang katext niya sa kanyang telepono. Lumalabas na dahil ang Amerika ay nagpasya na salakayin ng Venezuela nang walang anumang dahilan. Tuluyang nakansela ang kanyang flight patungong Amerika at lumala ang kanyang kalusugan sa mga sumunod na araw na humantong sa kanyang kamatayan. Hindi matanggap ni Ayori ang realidad na ito at maging sa libing ng kanyang sariling kapatid ay hindi siya nakadalaw bago nagkulong sa kanyang sariling bahay. Paulit-ulit siyang nagte-text kay Akari sa kanyang telepono nagmamakaawa na mag-reply ito ng isang araw habang kumakain siya ng maraming junk food. Nakita niya ang rate sign na lumabas sa ibabaw ng kanyang mensahe at nakatanggap ng reply mula kay Akari. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata, ngunit tila si Akari nga dahil alam niya ang lahat ng bagay na tanging siya lang ang makakaalam. Dahil dito, naniwala siya na ang kausap niya ay ang tunay na Akari at tumanggi siya. Na maniwala o makarinig ng sinumang nagsasabing iba.
Bigla na lang nagluloko ang kanyang telepono at lumabas ang video feed ni Akari sa kanyang screen habang nakikipag-usap ito sa kanya na may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata, nagtatanong kung maayos ba siya. Bago pa man siya makasagot, nagawa ng nanghihimasok na kunin sa kanya ang telepono at pinukpok ito gamit ang kanyang martilyo, habang huli na para mas alaw ito ni Ayori ng ligtas. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hindi nabasag ang telepono at bigla na lang may kakaiba at nakakapanakot na enerhiya ang lumabas mula sa aparato habang si Akari ay nagkatawang tao sa harap niya sa pamamagitan ng telepono. Hindi makapaniwala si Ayori sa kanyang sariling mga mata at lumuhad habang umaagos ang kanyang mga luha. Kanyang pisngi, ngunit hindi nagtagal ang mukha ni Akari ay nagbaluktot at naging tila masamang anyo na may dumadaloy na dugo sa kanyang mga mata habang siya ay nagiging isang nilalang na may nakakatakot na presensya. Agad na sinabi ng lumusab kay Ayori na lumayo, na sinasabing hindi na niya kapatid si Akari. Aniya, ang kausap niya ay isang multo. Dati, ang mga multo ay naiiwan sa mga lugar kung saan matagal na gumugugol ng oras ang mga tao o may malalim na emosyonal na koneksyon tulad ng mga dalampasigan, ospital, palikuran, silid-tugtugan, ngunit ngayon karamihan sa mga tao ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang oras sa kanilang mga telepono at kapag sila ay namatay, isang madilim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Maipit sa kanilang mga device magpakailanman. Kapag ang social media account ng isang pumanaw na tao, na kilala rin bilang patay na account, ay nagkaroon ng kamalayan, nagsisimula itong tawagin bilang ghost account at iyan ang kinakaharap nila ngayon. Sinasabi niya na ngayong naipatawag na ang kanyang multo, hindi niya talaga maaaring sirain ang telepono at tapusin na ang lahat, na nangangahulugang kailangan niyang sirain ang kanyang multo. Ngunit dahil ito ay isang digitized na multo, hindi talaga gagana ang ordinaryong mga sandata dito kaya kailangan nilang umasa sa espesyal na espiritual na sandata. Noon din, inilabas niya ang kanyang telepono at nagpatawag ng itim na martilyo mula rito at sinimulang paluin ang multo ni Akari. Nahihirapan si Ayori na panuorin ang lahat ng ito, ngunit sa di kalaunan, nagawa ng lalaking may martilyo na masupil ang multo at naghanda na upang tuldukan ito. Ibinato niya ang kanyang martilyo sa kalangitan at nagpaulan ng sunod-sunod na martilyo sa multo na siyang nagpatuluyang mawala sa multo. Pagkatapos nito, handa na siya sa wakas na paalisin ang multo at kumuha ng bagong martilyo upang wakasan ang lahat. Ngunit hindi ito nakikita ni Ayori at hinawakan ang lalaki mula sa likuran, nagmamakaawa na payagan siyang mabuhay dahil wala itong pakialam kahit pamulto siya. Sinabihan siya ng lalaking may martilyo na iwanan siya at sinigawan siya na lahat sa mundong ito ay may mga taong namamatay ngunit trabaho nitong magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang pamana. Nagbigay ito ng sapat na oras sa multo upang makabawi at ihinigis nito ang lalaking may martilyo palayo sa dingding, na iwan siyang hindi makabangon at hindi na makakilos. Sinabi ng lalaking may martilyo kay Ayori na tumakbo, ngunit sa halip ay lumakad si Ayori patungo sa kanyang kapatid at sinubukang kausapin ito, sa kanyang matinding takot. Ang multo ay ang kanyang kapatid sa pinakabaluktot na paraan lamang, habang dinakip nito si Ayori sa bibig at sinimulang paglaruan na parang isang piraso ng bubble gum. Naiisip ni Ayori ang buhay na pinamuhayan niya hanggang ngayon at napagtanto niyang siya ang nagpanatili sa espiritu ni Akari na nakaugnay sa mundong ito at kung siya ay mamamatay, ang espiritu nito ay automatikong mapalaya. Ngunit noon din, naaalala niya ang mga salita ng lalaking may martilyo tungkol sa pagpapatuloy ng pamana at kung mawala siya mula sa hawak ng multo at nagawang lumikha ng sandata mula sa kanyang telepono na ikinagulat ng lalaking may martilyo. Naghanda si Ayori para sa huling laban at itinapat ang asul na espada ng apoy na hawak niya sa kanyang sariling kapatid na siyang nagpataboy sa multo, na nag-iwan kay Ayori na walang malay sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang ilang tao mula sa akademya, kung saan galing ang lalaking may martilyo, upang siyasatin ang lahat at tanungin paanong nagawang talunin ni Ayori ang multo ng kanyang kapatid. Iniulat ng batang may martilyo na may espada ng apoy si Ayori. Sinasabi ng kanilang pinuno na hindi malaking bagay ang magkaroon niyan, ngunit pagkatapos ay inihayag ng lalaking may martilyo na ang kanyang espada ay asul pala. Ito ay talagang ikinagulat nilang lahat at agad sinabi ng pinuno sa kanila na isasama nila si Ayori pabalik sa Meden Academy at kung makaligtas siya doon at matuto o mamatay ay nakasalalay sa kanya. Nang sa wakas ay magising si Ayori kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid na sa tingin niya ay isang hotel.
Hindi niya malinaw na matandaan ang anumang nangyari kagabi at sa tingin niya ay nagkaroon siya ng masamang panaginip kung saan namatay ang kanyang kapatid at naging multo at pagkatapos ay sumulpot ang isang lalaking may martilyo. Bigla na lang at sa huli siya mismo ang kinailangang talunin ang multo ng kanyang kapatid gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Malalim siyang bumantong hininga na tapos na ang bangungot, ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang lalaking may martilyo na kalmadong umiinom ng tsaa sa likod niya. Agad na tinanong ni Ayori kung saan siya sa mundo at kung natulog ba sila sa iisang kama. Sumagot ang lalaking may martilyo na hindi siya ganoon ang hilig, kaya tinanong ni Ayori tungkol kay Akari, at kung ang lahat ba ng naaalala niya ay ang katotohanang nangyari kahapon at kung ano ang nangyari sa kanyang mahal na kapatid. Hindi sumagot ang lalaking may martilyo na nagsasabi ng marami at basta na lang iniabot ang telepono ni Ayori sa kanya at agad niyang hinanap ang kanyang kapatid, tanging para malaman na wala ng account na may ganoong pangalan. Sinabihan siya ng lalaking may martilyo na ang mga dead account ay resulta kapag ang social media account ng isang yumaong tao ay sinasaniban ng multo. Kaya kapag pinaalis na ang multo, ang mga dead account ay automatikong nawawala. Puspusan ng kalungkutan ni Ayori at nagtanong kung hindi na niya makakausap muli ang kanyang kapatid, at sumagot ang lalaking may martilyo na karaniwang kaalaman na hindi nakakapagsalita ang mga patay. Sa kanyang pagtataka, tinanggap ni Ayori ang balita ng kaina-hinalang maayos, habang nakangiti, na sinasabing ayos lang. Kung namatay ang kapatid niya dahil hindi naman umaalis ang sakit sa kanya. Sabi niya, nangako siya sa kapatid niya na aalagaan niya ang sarili niya kaya mas mabuting simulan na niya yon dahil walang saysay ang pagiging iyakin at malungkot tungkol sa bagay na hindi na mababago. Sumagot ang lalaking may martilyo na halatang halata na nagkukunwari lang si Ayori at sa wakas ay nagpakilala siya bilang si Kuko. Nagsimula siyang lumabas ng silid at sinabi kay Ayori na sumunod sa kanya. Hindi nagtagal ay lumabas sila at inakala ni Ayori na nasa isang napakamahal na hod sila. Ngunit sinagot ni Kuko na nasa Maidan Academy sila, isang paaralan para sa mga tagapagpaalis ng masasamang espiritu. Ayori hindi makapaniwala na ang napakagarang lugar na ito ay isang eskwelahan pala at sinabing ang silid na kanilang kinaroroonan ay kamukhang kamukha ng honeymoon suite sa isang hotel. Ngunit sagot ni Kuko na yon ang kanyang sariling kwarto dahil bawat estudyante sa eskwelahan ay nakatira sa mismong campus. Aniya, sinadya ang pagkakagawa ng eskwelahan upang magmukhang isang hot springs hotel, para bigyang diin ang katotohanan na ang mga estudyante ng eskwelahang ito ang naglilinis sa mundo mula sa kasamaan. Habang naglalakad siya sa campus, isang blondie ang dumaan kay Kuko at tinukso siya dahil sa pagkabagsak ng bola kagabi at halos mapahamak. Ngunit binaliwala siya ni Kuko at nagpatuloy sa paglalakad. Lumapit ang may kulay gintong buhok sa kanyang grupo ng mga kaibigan kung saan nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinakabagong recruit at kung paano ito ay isang YouTuber na sumisikat sa pagpapagalit. Ang isa sa grupo ay nagsabing mas kinamumuhian nila ang mga YouTuber na sumisikat sa pagpapagalit higit sa anupaman dahil ang mga ito ay kasing inis-inis ni Jake Paul. Ngunit ang dalagang may asul na buhok sa grupo ay nagkagusto kay Ayori. Iniisip na mukha itong napakagwapo. Ibinigay ni Kuko kay Ayori ang buong paglilibot sa paaralan mula sa kantina hanggang sa mga tindahan, sa resepsyon at maging sa hot springs. Ngunit hindi makapaniwala si Ayori na ito ay isang paaralan at patuloy na iniisip na ito ay isang kalokohan at isa lamang hotel. Pagpasok sa hot spring, napagtanto ni Ayori na ang kanyang mga sugat ay tila gumagaling ng napakabilis at ang nakaka-relax na katangian ng bukal ay nagsisimulang magpakalma sa kanyang katawan, na nakakatakot sa kanya dahil baka maiyak siya para sa kanyang kapatid kung hindi siya mag-iingat. Agad siyang nagsimulang magbuhos ng tubig sa kanyang mukha upang makaalis sa relaxation mode. Habang iniisip ni Kuko kung nasaan ang pinuno, sa kanilang pagkagulat, biglang sumulpot mula sa tubig ang pinuno na nagngangalang Zaki na walang saplot, at kitang-kita ang kanyang ari habang gumagalaw-galaw ito. Inaangkin niyang siya ay isang monghe na isa ring guru dito at kinamayan si Ayori. Pagkapasok sa silid, silang lahat ay nagbihis maliban kay Zaki na nag-uunat ng kanyang katawan habang nakatwalya. Samantala, sinabi ni Kuko sa kanya na naipakita na niya kay Ayori ang paligid ng campus ayon sa utos at kung maaari na siyang umalis ngayon. Sinabi ni Zaki kay Kuko na huwag itong ituring na gawain at tamasahin ito, ngunit iginiit ni Kuko na pakiramdam niya ito ang parusa sa kapalpakan kagabi dahil kinasusuklaman niya ang lahat ng rage-bait YouTubers tulad ng sinuman. Ganap siyang binaliwala ni Zaki at bumaling kay Ayori.
tinatanong kung handa na ba siyang mag-enroll sa eskwelahan na ito ngayon at maging isang exorcist. Si Ayori ay medyo natigilan sa simula, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumawa kasama si Zaki, iniisip na ito ay isang uri ng kalokohan, habang tinanong ni Kuko kung sinusubukan ni Zaki na lagyan ng asin ang kanyang sugat. Sinabi ni Zaki kay Kuko na inaanyayahan niya si Ayori nang may mabuting hangarin dahil nagising ang kanyang kapangihan kagabi at maaaring maging malaking tulong sa paaralan. Medyo nalito si Ayori tungkol sa mga kapangyarihan, kaya ipinaliwanag ni Zaki na ang propesyon ng exorcist ay nagmula pa sa libu-libong taon na ang nakalipas kung saan ang mga exorcist ay nasa tuloy-tuloy na labanan laban sa masasamang espiritu. Sinasabi niya na ang mga exorcist ay gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan para sa pagpapakawala ng espiritual na enerhiya. Kilala bilang psychokinesis, ngunit lubos na nagbago ang lahat matapos ang pagpapakilala ng internet ilang dekada na ang nakalipas, na naging pugad ang cyberspace para sa mga espiritu at multo habang sila ay nagsimulang magpakita sa social media na nagdulot ng pagkabahala sa mga exorcist dahil ang mga teknik na kanilang binuo sa loob ng daan-daang taon ay walang silbi laban sa mga tinatawag na ghost account na ito. Habang ipinapaliwanag ni Zaki ang lahat, nagpasya si Ayori na wala siyang pakialam at nag-inat bago umalis ng silid at tiningnan sa Google Maps kung nasaan siya at kung mayroon siyang mabibisita na mga pasyalan bago siya umuwi sa kanila. Agad siyang pinigilan ni Zaki, tinanong kung bakit siya tumatakas at kung hindi ba siya nagtataka sa kanyang sariling kakayahan at kung ano ba talaga ang nangyari kahapon. Sumagot si Ayori na seryoso siyang ayaw malaman ng kahit ano, at hindi rin siya interesado na masangkot sa mga gawain ng mga multo at exorcist. Iginiit niya na gusto lang niyang bumalik sa kanyang sariling buhay, makakuha ng normal na trabaho sa araw, kumain ng masustansya araw-araw at matulog sa tamang oras kung maaari. Hindi na rin niya sisimulan muli ang kanyang YouTube channel dahil ang tanging dahilan lang kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Ang pambubuyo ng galit ay para lang makakuha ng sapat na pera upang matulungan niya ang kanyang kapatid sa pagpapagamot nito. Ngunit wala na siya sa buhay niya. Wala na siyang dahilan upang talagang buhayin ang kanyang channel o magpakita pa ng mukha sa anumang social media accounts, kailanman. Sinasabi niya na lubos siyang walang nararamdaman sa loob at nais niyang magpalipas ng ilang oras na mag-isa habang umiinom ng masarap na boba tea. Sa gayon ay nagsimula na siyang umalis, ngunit naabutan siya ni Zaki at tinanong kung hindi siya nagtataka sa kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid at kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay niya. Agad itong pumukaw sa kanyang atensyon at humarap siya kay Zaki, nang umiti, na nagsasabing hindi namatay ang kapatid niya dahil lang sa kanyang kondisyong medikal na matagal nang stable sa loob ng maraming buwan. Sinasabi niya na pinaslang ang kanyang kapatid ng isang napakalakas na ghost account. Nagdilim ang mukha ni Ayori habang naaalala niya ang pakiusap ng kanyang kapatid, habang nagmamakaawa ito sa kanya na tulungan siya sa kanyang kama ng kamatayan nang hindi na siya makahinga ng maayos. Sinasabi ni Zaki na ang ghost account na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay laging target ang mga taong may napakatibay na ugnayan sa mundong ito, at tuwing namamatay ang mga biktima na ito, sila ay palaging nagbubuhos ng luha ng dugo, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid nang yumao ito. Galit na tinanong ni Ayori kung nasaan ang bagay na yun sa kasalukuyan, at tinanong ni Zaki kung ano ang gagawin niya kahit paalam niya. Sumagot si Ayori na wawakasan niya ang ghost account na yun nang walang awa, ngunit ngumiti lamang si Zaki, kinukutya siya habang sinasabing wala siyang magagawa dahil napakahina niya. Dahil dito, labis na nagalit si Ayori at nagpakawala siya ng malakas na suntok patungo kay Zaki, na sinalo naman ni Kuko sa huling sandali. Sinabi ni Ayori kay Kuko na umalis sa kanyang daan sa mismong sandaling ito dahil sasaktan niya ng matindi ang engot na gurong monghe na akala niya alam na niya ang lahat. Sagot ni Kuko na isa siyang engot na guro, pero guro pa rin niya ito. Pinapakalma silang lahat ni Zaki at nagmungkahi na kung matalo ni Ayori si Kuko gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Kikilalanin niya ang lakas ni Ayori at sasabihin niya ang lahat ng alam niya tungkol sa ghost account na responsable sa pagkamatay ng kapatid nito. Mukhang nasa sabik si Kuko dito dahil matagal na niyang gustong talunin ng husto ang isang rage-bait YouTuber at agad kinuha ang kanyang martilyo mula sa kanyang telepono nang nakangiti. Ngunit mukhang wala namang pakialam si Ayori at agad muling sumugod kay Zaki, ngunit nagawa niya. Umiwas sa daan at nagsimulang tumakbo, sinisigawan si Ayori na makipaglaban kay Kuko, hindi sa kanya habang hinahabol siya ni Ayori, sinasabing hindi siya narito para sa mga walang kwentang laro nito dahil pinaslang ang pinakamamahal niya sa buong mundo.
Bago pa man niya mahabol si Zaki, malakas siyang tinamaan sa likod ni Kuko na nagpatamba sa kanya sa sahig at sinabihan siyang tumahimik dahil ang maliit niyang kapes-palaran ay hindi siya ginagawang espesyal dahil isa itong napakakaraniwang kwento sa akademya na ito. Napagtanto ni Kuko na hindi madaling makikipaglaban si Ayori sa kanya kaya nagpasya siyang painitin pa ang galit ng nagpapainit ng galit sa pamamagitan ng pag-aangkin na ang malakas na pagpalo sa kanya gamit ang martilyo ay mas maganda pa sa pagpalo. Kanyang kapatid kagabi, sapat na yun upang manggalaiti si Ayori, na tumayo at sinabi kay Zaki na makukuha niya ang lahat ng detalye mula rito kapag natalo niya na ang hambog na may martilyo. Pagkatapos nyon, agad na dumaluhong si Ayori kay Kuko at sinubukang sikutin, ngunit nagawa ni Kuko na harangin yun gamit ang kanyang martilyo at itinulak siya pabalik. Ang kaguluhang ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng estudyanteng dumadaan sa lugar at huminto sila upang panuorin ang resulta ng labanang ito. Agad na sumugod muli si Ayori para sumuntok, ngunit iniwasan ito ni Kuko pati na rin ang sumunod na diretsyong suntok na ibinato sa kanya ni Ayori. Si Kyo ang goth na babae ay nagsasabing parang isang K-drama ito kung saan siya napilitang manood ng isang rage baiter at isang hammer idiot na akala niya ay masyado siyang astig. Sinasabi ni Kyo na estudyanteng puppet na hindi araw-araw na makikita nila ang rage bait YouTuber na nakikipaglaban sa totoong buhay. Humanga rin si Ren sa mga kakayahan ni Ayori dahil hindi lahat ay kayang tumayo laban kay Kuko sa isang away. Si Imo lang ang taong gustong itigil ang laban dahil hindi ito magtatapos ng maayos. Balik sa laban, tinamaan ni Kuko si Ayori ng isa pang hampas ng martilyo, pero hindi basta-basta si Ayori at nagawa nitong salagin ang pinsala gamit ang kanyang bloke, ngunit napagtanto niya na napakalakas na mga atake at isang maling galaw. Maaaring magdulot sa kanya ng pagkatalo sa laban. Nagpasya si Ayori na umatras at umiwas upang lumikha ng distansya, ngunit ibinato ni Kuko ang kanyang martilyo at direktang tinamaan si Ayori sa mukha. Naakit ng kaguluhan ng atensyon ng iba pang guro na nagsimulang magtipon at maging ang prinsipal mismo ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isa sa mga guro sa prinsipal na kailangan nilang ihinto agad ang laban at alisin si Ayori sa akademya dahil hindi maganda ang kanyang mga ulat ayon sa nabasa niya. Sinabi ng prinsipal sa kanya na manahimik na lang siya at manood. Sinabi ni Kuko kay Ayori na sinasarapan niya ang bawat sandali ng pakikipaglaban sa isang rage vader, at si Ayori muling sumisigaw na ginawa niya lang yun para iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit hindi kumbinsido si Kuko, kaya sa galit ay pinatamaan niya ito sa mukha, sinasabing may iba pang paraan para kumita ng pera, at ginawa niya lang yun dahil madali at nasiyahan siya sa paggawa niyon. Huminto si Ayori sa pagtatanggol sa sarili at nagawa ni Kuko na paulit-ulit siyang patamaan ng kanyang martilyo bago gumamit ng isa sa kanyang mga espesyal na galaw na ginagawang maraming kopya ang kanyang martilyo at ibinabato ang lahat kay Ayori, kaya bumagsak ito sa lupa, walang magawa at lubhang nahihirapan. Lumitaw si Zaki sa ibabaw niya at ngumingiti at sinasabing isa siyang palaban na manlalaban, ngunit laban sa si Kuko, sa taglay niyang kapangyarihan, ay parang nagdala lang ng kamao sa isang bar ilan. Dahil dito ginabayan niya si Ayori na ilabas ang kanyang telepono at i-channel ang kanyang mahiwagang enerhiya upang pantiin ang labanan. Sinunod ni Ayori ang kanyang mga instruksyon at inilabas ang kanyang telepono at kaagad na sumambulat ang isang asul na apoy na labis na ikinagulat ng lahat ng nanunood kasama na ang mga guro. Habang sinasabi ni Zaki na halos hindi siya naniwala kay Kuko kahapon nang sabihin nitong isang asul na demonyong apoy, pinaalalahanan ni Zaki si Kuko na huwag hawakan ang apoy at medyo nalito si Ayori at nagtataka kung bakit ang lahat ay takot na takot. Sinabi ni Zaki kay Ayori na huwag mag-alala at subukan lang itong gamitin. Sa pagkagulat ng lahat, sinubukan ni Ayori gamitin ang apoy sa kanyang mga paa na nagbigay sa kanya ng matinding bilis, ngunit habang tumatakbo patungo kay Kuko ay nadapa siya at bumagsak na nakasubsob. Maging si Zaki ay nagulat dahil sobrang bilis ni Ayori para makita nila ng maayos at sana ay natapos na niya ang laban kung nakontrol niya ang sarili. Ngunit hindi pa tapos si Ayori at muling sumugod kay Kuko, ginulo ito sa bilis, at halos tumama ang isang suntok na nagdulot ng bahagyang gasgas sa pisngi ni Kuko. Naasar dito si Kuko na nagsimulang ihampas ang kanyang martilyo kay Ayori na umiiwas sa lahat ng ito ngunit sa sandaling akalain niyang matatalo niya si Kuko. Lubos siyang nalagpasan ng lakas dahil sa galit na si Kuko na nagpalaki sa sukat ng kanyang martilyo dahil siya ay isang grower hindi shower at halos mapinsala si Ayori ng husto.
Halos hindi nakaiwas si Ayori ngunit nagpakawala si Kuko ng isa pang atake na sana'y ikapapahamak na ni Ayori, ngunit tumalon si Zaki sa pagitan at sa isang pitik ng kanyang pamaypay, naiwas niya ang atake, sinabihan si Kuko na sumobra na siya roon. Dahil doon ay lumingon siya kay Ayori at humingi ng paumanhin sa pagpapagulo sa kanya, ngunit humingi ng paumanhin si Ayori. Kaagad na bumalik at nagmakaawa kay Zaki na tanggapin siya sa akademya upang matagpuan niya ang pumatay sa kanyang kapatid. Ngumiti si Zaki matapos makita ang tunay na luha ni Ayori na lumabas sa wakas at formal siyang tinanggap sa Meden Academy. Pagkatapos noon, ibinigay ni Zaki kay Ayori ang gusto nito. Ipinakita niya rito ang isang lumang video ng isang pangkat ng mga exorcist na nasa misyon upang tanggalin ang isang multo, at nagulat sila nang makita ang isang bangkay na nakahiga sa sulok. Nakita nila ang isang smartphone sa harap nito at isang multo ang lumabas mula rito. Ginamit ng pinuno ng mga exorcist ang kanyang telepono upang i-scan ang multo at makahanap ng higit pang detalye tungkol sa. At nalaman niya na may impormasyon sila tungkol sa kanya sa database. Subalit, sa sandaling maging available ang impormasyon, sinabi ng kalbong exorcist sa kanyang koponan na tumakas agad. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ng pagkakataon ng multo na gawin yon at agad kinitil ang kanilang buhay ng isang naglalagablab na asul na apoy. Sinabi ni Zaki kay Ayori na ang ghost account na ito ay tinatawag na Sadboy at hindi nila alam kung sino siya noong siya ay isang tunay na tao. Gayunpaman, ang tanging sigurado sila ay na siya ay napakalakas at ang numero unong kalaban ng mga exorcist, ngunit higit sa lahat, siya ang ghost account na pumatay sa kay Ayori. Kapatid, nagulat si Ayori na marinig yon, at mas lalo pa nang mapagtanto niyang ang multo ay gumagamit ng kaparehong asul na apoy tulad niya. Sinabi ni Zaki sa kanya na ang kakayahan ni Sadboy ay tinatawag na apoy ng demonyo, at ito ay isang isinumpang kakayahan na kumukuha ng lakas ng buhay ng sinumang mahawakan nito. Nakita ni Ayori ang mga mukha ng mga biktima at ang mga luha ng dugo na lumalabas sa kanilang mga mata, na eksaktong nangyari kay Akari. Tinanong niya si Zaki kung paano niya nagkaroon ng kaparehong kakayahan tulad ng lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Sinabi ni Zaki na wala rin siyang ideya tungkol doon, at yun ay nagdulot lang ng mas maraming tanong kay Ayori. Nagsimula siyang nerbyusin dahil ginagamit niya ang ganoong mapanganib na kakayahan laban kay Kuko, at tumawa si Zaki, sinasabing mabuti na walang namatay. Tinatanong naman ni Ayori kung paano siya nananatiling ligtas kapag napapalibutan siya ng mapanganib na apoy at tinanong ni Zaki kung may ahas bang namatay dahil sa sarili nitong lason. Lahat ng ito ay napakabigat para i-proseso ni Ayori, at sinabi niya kay Zaki na kailangan niyang umuwi at magpahinga ng ilang araw para magpalamig at intindihin ang bago niyang buhay. Gayunpaman, dumating sina Kuko at ang iba pa mula sa Class 1B noon din at sinabi sa kanya na hindi siya makakaalis ngayon sa anumang paraan. Ipinakilala sila ni Zaki kay Ayori bilang kanyang mga estudyante at hiniling sa lahat na maging maganda ang pakikitungo sa kanilang bagong kaklase. Ngunit agad siyang sinundot ni Kuko, na sinasabing walang gustong maging kaklase ng isang taong ang apoy ay madaling makapatay sa kanila, pero kailangan nilang bantayan siya para hindi siya maging isang kontrabida. Tinawag ni Kuko ang buong sitwasyon na isang nakakainis at magulong kalagayan, pero pagkatapos ay itinulak siya sa gilid ng isang lalaking may blonde na buhok na si Ren at ipinakilala ang sarili kay Ayori. Sinabi niya kay Ayori na huwag masyadong pansinin si Kuko, dahil sa totoo lang, mabait naman siya kapag nakilala mo na. Pagkatapos niyan, lumapit ang isang nagsasalitang manika na nagngangalang Hajime at sinabi kay Ayori na galit lang si Kuko dahil tinamaan niya ito. Nasindak si Ayori nang makita ang pinsan ni Annabelle, ngunit sinabi nito sa kanya na nagla-livestream siya ng mga laro at dapat silang magkalab balang araw. Agad sinabi ni Ren kay Ayori na maghanda para sa isang selfie, habang ang iba pa niyang kaklase ay pinapanood ang magulong mga taong namumuhay. Kasunod niyan, sinabi ni Zaki kay Ayori na kailangan niyang pumasa sa isa pang pagsubok bago siya maging ganap na exorcist. Dinala niya si Ayori sa silid-sanayan kung saan nakahanda ang isang ginintoang aparato upang sukatin ang kanyang kakayahan sa paglaban. Kakayahan, sinabi ni Zaki kay Ayori na kung makakapasa siya sa pagsusulit na ito, ipapadala siya sa larangan bilang isang exorcist, at makakatagpo niya si Sadboy K sa kalaunan. Naging masigasig si Ayori sa ideya ng pagharap sa pumatay sa kanyang kapatid, at sinabi niya kay Zaki na simulan ang pagsusulit. Pindutin ni Zaki ang isang buton, at dalawang kulay rosas na jennies ang lumabas mula sa gintong lampara.
Sinabi ni Zaki kay Ayori na ang mga ito ay artipisyal na espiritu na ginagamit sa pagtuturo sa mga exorcist, at kailangan niyang talunin ng 100 sa mga ito kung gusto niyang makapasa sa pagsusulit. Binalaan niya ito na huwag maliitin ang mga artipisyal na espiritu, ngunit tiwala si Ayori na kaya niya. Talo ang sinumang kalaban. Inilabas niya ang kanyang asul na espada ng apoy mula sa kanyang smartphone at mabilis na natalo ang unang espiritong umaatake sa kanya. Tinapos ni Zaki ang pagsubok doon. Tinanong siya ni Ayori kung bakit siya huminto, at naunawaan niya ang sagot sa sumunod na sandali. Nagsimula siyang mahilo at mawala ng balanse, at sinabi ni Zaki sa kanya na tingnan ang baterya ng kanyang telepono dahil ito ay nakaugnay sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Naubos ang baterya, na nangangahulugang naubos na ni Ayori ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at ngayon siya ay walang silbi tulad ng isang patay na telepono. Bumagsak si Ayori doon, at nang magising siya, nakita niya ang lahat na kumakain ng masarap na hapunan. Sa tradisyonal na paraan ng Hapon. Sinabi ni Zaki sa kanya na pagod na siya matapos ang laban niya kay Kuko, at ang pagsubok ay isa lang pwesto para ay paraan sa kanya kung ano ang pakiramdam kapag naubusan ng baterya. Naiintindihan na ito ni Ayori ngayon, pero ang nakakalito sa kanya ay paano nangyaring oras na ng hapunan gayong hindi naman siya matagal na nawala ng malay. Sinabi ni Zaki sa kanya na kapag naubusan na siya ng baterya, mananatili siyang walang malay sa loob ng humigit kumulang 5 oras at sa panahong yon, hindi siya gising kahit anong mangyari. Sa larangan, iyon ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan, at kahit na siya ay makaligtas, magsisilbi pa rin siyang pabigat sa kanyang koponan kung siya ay mawala ng lubos na kakayahan. Ayori ramdam niya na marami pa siyang kailangang matutunan, pero sinabihan siya ni Zaki na huwag malungkot na mabilis siyang natapos, dahil pinapakita lang nito kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Nalulungkot pa rin si Ayori tungkol doon, at sinabihan siya ni Zaki na kumain para bumalik ang kanyang lakas. Sinabi niya na ang malaking pagsubok ay sa 1 linggo at isa lang ang kanyang pagkakataon, kaya hindi siya dapat pamalya kundi mother-ekip siya at dadaan sa matinding hirap. Natakot si Ayori dito at sinabi ni Zaki na maraming tao rito ang nag-iisip na siguro ay kamag-anak siya ni Sad Boy, na pumatay ng hindi mabilang na exorcist at gusto nilang maghayganti sa kanya ng labis. Kung hindi maging exorcist si Ayori, tatatakan siyang peligro at bibigyan ng nararapat na aksyon, kaya dapat siyang magsumikap at pumasa sa pagsubok. Pagkatapos niyan, nagtungo na ang lahat sa kani-kanilang silid at tinanong ni Ayori si Kuko kung nasaan ang silid niya. Sinabihan siya ni Kuko na huwag maging bobo, dahil hindi nila hahayaang manatiling walang bantay ang isang tulad niyang may potensyal magdulot ng gulo. Makakasama ni Ayori sa silid si Kuko, na hindi man lang nasisiyahan sa ideya, pero may isang dapat umako ng responsibilidad. Bigla, sinimulan siyang titigan ni Ayori na may pagkadismayado sa mukha at inakala ni Kuko na hindi lang ito masaya na makasama siya sa silid. Gayunpaman, yumuyuko si Ayori sa harap niya at humiling na sanayin siya para makapasa siya sa pagsusulit sa loob ng 1 linggo. Nabuga ni Kuko ang kanyang tiyan nang marinig ito at nagtanong kung anong klase ng rage baiter ang yumuyuko ng ganito sa isang lalaking tumalo sa kanya. Sinabi ni Ayori sa kanya na wala siyang pagmamataas at tinatanggap niya na mas malakas si Kuko kaysa sa kanya, kaya kailangan niya ang tulong nito. Nagulat si Kuko sa pagpapakumbaba nito at sinabi sa kanya na sasanayin naman niya ito kahit paano dahil inutusan siya ni Zaki. Mas maaga, nang mawala ng malay si Ayori sa training hall, sinabi ni Zaki kay Kuko na sanayin niya ito, at talagang tutol siya sa ideya dahil kinasusuklaman niya ang mga rage baiter mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang si Loki ay isa. Sinabi lang sa kanya ni Zaki na ito ang pinakamabuting bagay hindi lang para kay Ayori kundi para din kay Kuko, at sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang nagsasama sila tulad ng isang mag-asawa na nagsisimula palang mamuhay ng magkasama, umaasa si Kuko Loki na si Ayori ay isang duwag na matatakot sa pagsubok at tatakbo palayo. Kinabukasan, hinamon muli ni Ayori ang mga pink jennies at mabilis na naubusan siya ng baterya. Sinabi ni Kuko sa kanya na binibigay niya ang lahat mula pa sa simula at sinabi sa kanya na kontrolin pa ang kanyang kapangyarihan. Walang ideya si Ayori kung paano gawin yon, at sinabi sa kanya ni Kuko na mag-imagine ng parang pagbabawas. Ang apoy ng lighter o pagpatay sa apoy ng kampo. Ngunit kung may isip niya ang isang bagay na mas kakaiba at personal, mas magiging epektibo ito. Hindi magawa iyon ni Ayori,
at sa huli, siya ay bumagsak matapos matalo ang 35 espiritu sa pagsasanay. Kinabukasan, nagpa siya sina Ren, Hajime at ang isa pang blonde na tingnan ang pag-unlad ni Ayori, at humanga sila na madali niyang narating ang 30s kahit 2 araw pa lang siyang nagising. Gayunpaman, bumagsak siya sa 31 kaya nakaisip siya ng kakaibang ideya kinabukasan. Uminom siya ng maraming caffeine upang hindi siya makatulog. Ngunit kahit noon, 41 mannequin sa pagsasanay lamang ang kaya niyang talunin. Kinabukasan, siya ay naging mas mahusay at natalo ang 49 na mannequin, at kahit ang goth na may kakaibang personalidad ay nagpas siyang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Ano man ang gawin ni Ayori, hindi man lang siya makatawid sa kalahati ng marka at patuloy siyang sinasabihan ni Kuko na mag-isip ng bagay na makakatulong sa kanya upang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa pagtatapos ng ika-6 na araw, walang nagawa na pag-unlad si Ayori, at nagpa siya siyang libangin ng sarili niya mula rito sa pagkain ng ilang siopaw. Nagtanong si Kuko kung paano siya magiging ganito kakampante gayong bukas na ang malaking pagsubok. Dahil hindi nagsisinungaling si Zaki nang sabihin niya na ang mga tao rito ay pahihirapan at wakasan ang kanyang buhay kung mabaigo siya, nagsimulang mag-ayos ng hitsura si Kuko habang sinasabi niya kay Ayori na wala nang matitira sa kanya kundi buto kapag natapos na sa kanya ang mga tao. At may naaalala si Ayori. Sabi niya, kailangan niyang umuwi kaagad at iniisip ni Kuko na sa wakas ay umatras na siya bago pa man ang pangunahing kaganapan. Gayunpaman, ang tanging ikinababahala ni Ayori ay naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang silid nang maging agresibo si Kuko sa kanya, at nakahandusay ang mga litrato at labi ni Akari sa bukas. Pakiramdam niya ay baka may manyak na magnakaw sa mga ito, ngunit iniisip ni Kuko na ito ay dahilan lang para tumakas. Sinasabi ni Ayori sa kanya na hindi siya tatakas, dahil ang tanging layunin niya sa buhay ay ang makaganti para sa kanyang kapatid. Kinabukasan, oras na para sa kanyang huling pagsubok at ang lahat mula sa eskwelahan ay nagtipon upang saksihan ito. Ang mga guro na galit kay Ayori dahil sa kanyang mga kakayahan ay sigurado na babagsak siya at aalisin siya, at sinimulan nila ang pagsubok na may masamang ngiti sa kanilang mga mukha. Sinimulan ni Ayori na talunin ang mga artipisyal na espiritu nang mabilis gamit ang kanyang espadang apoy, ngunit hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan nito at bumaba sa 30% ang baterya kahit bago pa niya matalo ang 30 sa mga espiritu. Sinisigawan siya ng kanyang mga kaklase na gawin ang kanyang makakaya, ngunit pagkatapos ay may kung anong pamitik sa loob ni Kuko at siya. Sinisimulang Latin si Ayori. Tinawag niya itong isang walang kwentang tagapang-akit ng galit na puro salita lang at walang ipinapakita. Ang kanyang mga kaklase ay bumaling laban sa kanya at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya, ngunit patuloy pa rin si Kuko sa pag-akit ng galit ng isang propesyonal na tagapang-akit ng galit na may ngiting mayabang sa kanyang mukha. Di nagtagal, ang mga taong galit kay Ayori ay nakisali na rin at sinimulang murahin siya ng malakas. Sinasabi nilang bumagsak na siya agad, ngunit patuloy na tinalo ni Ayori ang mga artipisyal na espiritu habang tinitiis ang kanilang panlalait. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng unang beses na gumawa siya ng nilalaman na nang-aakit ng galit at kung paano siya labis na kinatakutan ng mga negatibong komento. Naisipan niyang sumuko, ngunit tuwing nakikita niya ang kapatid na umuubo ng dugo, napagtatanto niya na wala nang mas makakatakot pa roon. Handa siyang gawin ang lahat para kumita ng sapat na pera para gamutin ito, at sa sandaling yun, nagsimula niyang tingnan ang kanyang mga hater bilang mga taong tumutulong sa kanya na kumita ng pera sa pamamagitan ng kanilang galit. Ang sandaling yun ang nakatulong sa kanya upang kontrolin ang kanyang emosyon, at nagagamit ni Ayori ang parehong damdamin upang maiwasto ang pagdaloy ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang espada ng apoy ay naging mas maliit at mas matalim, at nagawa niyang talunin ng 100 practice dummy nang hindi nawawala ng malay. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita ito. Ngunit napagtanto ni Zaki ang katalinuhan ng plano ni Kuko. Sinadya ni Kuko na ibaling ang damdamin ng mga tao laban kay Ayori, upang mailagay siya sa tamang kaisipan at makontrol ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng galit. Ngunit, hindi matanggap ng lalaking mahaba ang buhok na pinakakinaiinisan si Ayori ang resulta, kaya muli niyang inaktibo ang makina, at tinawag ang pinakamalakas na bersyon ng mga dummy na pan-testing. Nagkataon namang hindi rin nasisiyahan si Ayori sa pagtapos ng mga pagsubok, kaya inilabas niya ang kanyang ligaw na panig sa pamamagitan ng pagwawasak sa malalakas na espiritu.
Sa huli, natalo niya ang 161 espiritu at pagkatapos ay naubusan ng kuryente ang makina. Nagulat ang lahat dahil kakabasag lang ni Ayori sa record para sa pinakamaraming espiritong natalo sa isang pagsusulit, at pinuri ni Zaki ang sarili niya dahil ipinaris niya si Ayori kay Kuko. Kinabukasan, opisyal na nagsimula sa eskwelahan si Ayori, at nagulat siya nang malaman na kailangan din nilang mag-aral ng mga pangkaraniwang asignatura. Nang matapos ang klase, sinabihan siya ni Ren na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung sakaling mahirapan siya, at agad siyang nag-selfie. Dumating si Hajime doon para sa susunod na selfie at inanyayahan ang lalaking blonde na si Imo na sumama rin sa kanila. Habang ipinapaliwanag ni Imo na mahiyain siya sa camera, nagsimulang magtaka si Ayori kung ano ang mga kakayahan ng bawat isa. Sa kanila, sabi ni Hajime, natutuwa siya na hindi siya pinahirapan, at sabi niya na dahil iyon kay Kuko. Lumingon siya para magpasalamat ng maayos, pero galit si Kuko matapos makitang nagwala si Ayori kahapon. Inakusahan niya ito na isa pang nagpapagalit na lalong lumalakas kapag galit ang mga tao sa kanya. Sabi ni Ayori na hindi ganoon, pero pagkatapos, sinabihan sila ng goth na si Yuro na manahimik. Sabi niya na sinumang may kakayahang manakit ay may masamang ugali, at kasama na rin doon si Kuko. Nainsulto si Kuko na pinagpareho sila ni Ayori ni Yuro. Sinabihan niya itong bawiin, at nagsimula silang magkainisan at magsumbatan. Dumating noon si Zaki upang sabihin sa kanila na mayroon siyang misyon, at gagawin niyang unang pagsubok ni Ayori ang isang ito. Nagtaka siya kung sino ang isasama dahil ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay tungkol sa pagtutulungan, at nang makita niya pa ring nagbabangayan sina Kuko at Yuro, nakaisip siya ng ideya na pagsamahin sila sa iisang pangkat. Nang gabing yun, ipinadala sina Ayori, Kuko at Yuro sa misyon sakay ng van kung saan sila ay di nagtagal ay dumating sa isang camera studio o kung anuman. Nagtataka sila kung bakit sila naroroon, nang biglang may isang lalaking blonde ang buhok na palihim na lumapit sa kanila na may isang napakagandang sekretarya at nagsimulang magsalita. Sinasabi niya kay Ayori na dito sila magsisimulang magtrabaho at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa mga tech hub na ito. Nalito si Ayori at tinanong kung sino ka ba talaga. Noon ibinunyag ng blondie na siya ay walang iba kundi si Zaki mismo na nagbalat kayo. Dahil masyado siyang kapansin-pansin sa kanyang damit monghe, siya ay magsisimula na sanang ipaliwanag ang misyon sa kanila. Nang biglang may lumapit na grupo ng 3 dalagita kay Zaki at nagsimulang tawagin siyang gwapo at matangkad, medyo nagulat at nasapawan si Zaki habang nagsisimula silang humingi ng kanyang numero at nag-aalok. Upang mag-dinner date, sinubukan ni Zaki na bamulong na siya ay isang monghe na nanumpa na tatalikuran ang mga materyalistikong bagay sa lupa. Ngunit may ilang materyalistikong bagay na hindi kailanman magbabago habang pinagmamasdan niya ang kaakit-akit na personalidad ng mga babae at natutunaw habang nagtagumpay ang mga babae na dalhin siya para maghapunan at ilang ehersisyo mamaya. Iniisip ni Ayori kung paano ang ilang tao ay namamatay sa uhaw habang ang iba ay nalulunod sa isang ilog mula sa Himalayas. Ang kaakit-akit na sekretarya na si Kiko na dumating kasama si Zaki ay napagtanto na kailangan niyang harapin ang lahat ngayon at sinabihan ang mga estudyante na makinig ng mabuti. Sinasabi niya na nagsimula silang makakuha ng senyales ng mga espiritu mga 1 oras na ang nakalipas mula sa gusali ng pig camera kung saan malubhang nasaktan ang isang customer. Sinasabi niya na baka humaharap sila sa isang grupo ng mga ghost account dito. Ikinagulo nito ang isip ni Ayori at nagtanong siya kung ang mga patay na account ay nagkukumpulan tulad ng mga bubuyog o kung ano pa. Ngunit sinabi ni Kuko sa kanya na ang mga ghost account ay mga digital na nilalang na nangangahulugang kailangan nilang mag-recharge ng panapanahon kung hindi ay mawawala sila. Kaya naman ang mga tindahan ng elektronika ay hindi may iwasang maging mga sentro ng paranormal na aktibidad. Bago pa man maproseso ni Ayori ang lahat ng impormasyong yon, nagsalita si Yuro at galit na muling humiling. Para malaman ang dahilan kung bakit siya inilagay sa iisang pangkat kasama ang 2 talunan na ito, sinasabing parang personal na atake ito sa kanya. Hindi naman pinapansin ni Kuko ang mga sinasabi niya, ngunit sinubukan ni Ayori na ipagtanggol ang sarili na si Kuko ay kakaiba, samantalang siya raw ay napakakaraniwan at hindi katulad ni Kuko. Pinatahimik siya ni Yuro dahil hindi tumatawa ang mga normal na lalaki kapag nagwawala. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang telepono, napagtantong malapit ng mag-stream ang paborito niyang streamer at kung hindi siya magpapadala ng maraming super chat, tuluyan na siyang makakalimutan nito.
Naguluhan si Ayori sa ugaling ito dahil mas dapat siyang mag-alala sa misyon kaysa sa kanyang streamer. Sinabihan ni Yuru siyang isara ang kanyang bibig dahil hindi naman talaga niya ginustong maging isang exorcist, ngunit pinutol siya ni Kiko, sinabihan silang lahat na mag-focus sa misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang misyon ay alisin ang lahat ng espiritu sa loob ng gusali at ipinaalam sa kanila na naalis na nila ang lahat ng customer at empleyado kaya hindi iyon magiging problema. Bukod pa rito, ayon sa kanilang datos, mga mabababang antas na espiritu lamang ang nasa loob ng gusali sa ngayon, kaya hindi sila dapat magkaroon ng anumang problema sa pagharap sa mga ito, ngunit sinabihan silang manatiling alerto at mag-ingat sa kanilang likuran sa lahat ng oras. Di nagtagal ay pumasok sila sa tindahan, naganap na walang tao. Nakakaramdam ng kakaiba si Ayori dahil kailanman ay hindi pa siya nakakita ng tindahan ng electronics na ganito kawalan ng tao, ngunit sinabihan siya ni Yuru na sumabay dahil gusto niyang matapos agad ang kalokohang ito at makauwi. Medyo kinakabahan at natatakot si Ayori, kaya sinabihan niya si Yuru na maging mas maingat at huwag masyadong kampante. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang multo ang lumitaw sa likod ni Yuru at sinubukan siyang hawakan. Naipit ang boses ni Ayori sa kanyang lalamunan dahil sa gulat, ngunit si Yuru ay hindi man lang natinag at madali ang umilag sa pag-atake bago ilabas ang kanyang telepono at i-activate ang kanyang espesyal na kakayahan na nagpapalit ng kanyang kamay sa isang kakaiba at nakakatakot na sandata. Agad niya itong ginamit upang magpakawala ng malagkit na bagay sa espiritu na nakakapit sa malagkit na sangkap at hindi na nakagalaw. Humanga si Ayori sa pagkakita ng kakaibang kakayahan, ngunit sinabihan siya ni Kuko na huwag masyadong lumapit sa babae dahil isa itong kilalang stalker. Inaangkin niya na isa itong fangirl ng isang K-pop band group at nasa isang parasocial relationship sa isa sa mga miyembro. Inaangkin niya na sinusundan nito ang lalaki sa bawat lugar, nilalike ang lahat ng kanyang larawan, zino-zoom in ang mga ito para hanapin ang bawat maliliit na detalye na nagbibigay sa kanya ng ideya kung nasaan ang taong yun at tinitingnan pa nito ang refleksyon sa kanyang mata upang matiyak na walang babae sa paligid niya. Mayroon din siyang hindi mabilang na account na ginawa niya upang malusutan ang mga ID band na palagi niyang nakukuha dahil sa pagiging nakakakilabot niya. Sinabihan siya ni Kuko na huwag masyadong makipagkaibigan sa kanya dahil siya ay isang lubhang delusyonal, labis na makapit, at nakakainis na tao. Narinig lahat ito ni Yuru at sinabihan sila na huwag tawagin ang lalaking mahal niya na isang K-pop member lang. Inangkin niya na Kyuriho ang pangalan nito at hindi siya stalker sa isang parasocial na relasyon. Ang pag-ibig niya ay ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig na mayroon at walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila. Kasabay nito, ang espiritong binihag niya ay nabuwag at bumalik sa kanya ang go. Iginigiit ni Kuko na, bilang halimbawa, si Yuru ay kakaiba at ang mga kakayahan at kasanayan ng isang exorcist ay lubos ding nakasalalay sa paraan ng paggamit nila ng kanilang telepono. Dahil dito, bigla niyang napagtanto na ang dahilan kung bakit may kakayahan siya sa apoy ay dahil siya ay isang rage baiter na ginugol ang halos lahat ng kanyang oras at telepono upang galitin ang mga tao sa kanya. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan ang konsepto, humarap sa kanya si Yuru at pinatamaan siya ng kanyang go. Nagulat siya at hindi makagalaw, ngunit lumalabas na may espiritu pala sa likod niya na pinigilan ni Yuru. At nang walang sinasabi, sumugod din si Kuko kasama ang kanyang martilyo, sinira ang maltong iyon pagkatapos ay tumayo sila ng nakatalikod, handa nang harapin ang mga multo. Nagulat si Ayori dahil kanina lang ay nagbabangayan sina Kuko at Yuru, pero bigla silang gumagalaw nang may ganitong pagkakaisa na para bang matalik silang magkaibigan. Sa sandaling makita niya silang sumisira ng maraming multo, napagtanto niya na ang dalawang ito ay nakagawa na ng ganito ng libu-libong beses. At matapos magtulungan bilang isang koponan sa loob ng mahabang panahon, hindi na nila kailangang isipin pa ang galaw o posisyon ng bawat isa. Doon niya napagtanto kung bakit napakahalaga ng pagtutulungan sa propsyong ito. Biglang lumitaw ang isang multo sa likod ni Yuru at Kuko kaya nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Ayori sa pagitan nila, bahagya lang silang nalampasan, at dinaklot ang kanyang apoy, sinira ang espiritu sa isang iglap. Lumingon siya sa kanila habang nakangiti, na sinasabing alam niya kung ano ang pagtutulungan. Ngunit sa halip na purihin, sinabihan siya na maging mas maingat dahil madali niya sana silang mapahamak sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Habang sila ay nagtatalo tungkol doon, tila may ilang magnanakaw na nakapasok sa tindahan at mabilis na kinukuha ang lahat ng kanilang makukuha,
Iniisip na nakatsamba sila ng malaki dahil walang ni isang kaluluwa sa tindahan ngayon. Ngunit habang abala sila sa paglalagay ng lahat ng kanilang makukuha sa isang bag, ang isa sa kalbong magnanakaw ay biglang napalipad ng isang multo at nang tumingala ang isa pang magnanakaw, siya ay labis na natakot nang makita ang isang dambuhalang multo na hawak ang kalbo sa kamay nitong may mahahabang kuko. Sa kabilang bahagi ng tindahan, nagreklamo si Euro kung paano niya hindi kailanman ginustong maging isang exorcist, dahil siya ay isang mangingibig hindi isang manlalaban. Ngunit wala siyang pagpipilian, dahil ito lamang ang bagay na kanyang mahusay gawin. Bukod pa rito, kailangan din niya ng pera para suportahan ang kanyang kakaibang dedikasyon sa pagpapadala ng maraming super chat sa kanyang paboritong streamer, na nag-iiwan sa kanya ng walang pagpipilian kundi ang tanggapin ang mga delikadong trabahong ito gaano man kapangit ang mga ito. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang go-gun para pigilan at gawing hindi makakilos ang bawat multo sa kanyang daan, habang ginagamit ni Kuko ang kanyang martilyo para sirain ang mga ito isa-isa, habang sumisigaw siya kay Ayori na tumigil sa pagdaldal at magtrabaho. Muling nagalit si Yuro kay Kuko, sinasabing hindi siya tugma sa sinumang exorcist na uri ng pag-atake at sa kanilang lahat, lalong nakaiinis si Kuko. Kahit na sila ay nagtatalo, hindi sila nakaligta ng kahit isang pagkakataon at madaling natalo ang isa pang multo. Pagkatapos ay bumaling si Yuro kay Ayori at sinabi sa kanya na kahit na nakakainis si Kuko, ang kanyang mga kakayahan bilang isang exorcist na uri ng pag-atake ay napakagaling, na nangangahulugang hindi na nila kailangan ng marami pa sa kanila sa klase, lalo na ang gumagamit ng asul na apoy. Maya-maya pa ay narating nila ang huling palapag ng gusali kung saan agad nilang natagpuan ang dalawang magnanakaw na patay, nakasuspinde malapit sa kisame. Nagulat si Ayori, ngunit agad namang nakita ni Yuro ang espiritu at pinatamaan ito ng kanyang go habang si Kuko naman ay tumakbo papalapit dito at hinampas ito ng kanyang martilyo. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, hindi man lang nasugatan ang espiritu at lumingon ito bago sinabihan silang umalis dahil pinalamutian lang niya ang isang manika na hawak niya. Agad namang napagtanto ni Kuko na may mali, at hindi ito isang ordinaryong espiritu. Napagtanto niyang ang inaasahan lang nila ay mga mababang uri ng espiritu at hindi sila handa para sa isang espiritu sa ganitong antas, kaya sinabihan niya si Yuro na umatras, at iginiit na kailangan na nilang umalis agad, ngunit tumanggi si Yuro, sa pag-aakalang nahawakan na niya ang espiritu kaya sandali na lang ay mapalayas na nila ito. Ngunit lubos niyang minamaliit ang lakas ng kalaban, dahil madaling nakalusot ang espiritu sa malapot na bagay at nahablat si Yuro mula sa lupa, inilapit siya sa mukha nito, sinasabing gagawin din niyang maganda si Yuro. Agad na sumugod si Kuko dito hawak ang kanyang martilyo at pinalo ang espiritu ng buong lakas, ngunit agad gumaling ang espiritu at itinulak palayo si Kuko ng napakabilis. Nang hamupa ang alikabok, nakita ni Ayori si Kuko na nakahiga sa isang teddy bear. Agad siyang nagtanong kung ano ba ang nangyayari at kung bakit napakalakas ng multong ito. Habang sinabi ni Kuko sa kanya na ang ilang ghost accounts ay maaaring magkaroon ng mga espesyal na kakayahan na kilala bilang mga sumpa, ang ghost account na ito ay tila isang sumpa, na hindi kabilang sa kategorya ng isang mahinang espiritu. Inaangkin niya na ang espiritong ito ay tiyak na isang mid o high level na kasong espiritu, at karaniwan ay magpapadala sila ng isang espesyal na pangkat at bubuo ng plano bago ipadala ang pangkat upang tuldukan ang kasong espiritu. Ngunit sa ngayon ay wala silang anuman, at kung magpapatuloy ito ng ganito, malapit nang mamatay silang tatlo. Ibinabaling ni Ayori ang kanyang tingin kay Yuro na nahihirapan, na ang braso niya ay tila nabali, at nawala ang kanyang mga sigaw nang pabagsakin siya ng multo sa lupa, dahilan para mawalan siya ng malay. Sinabi ni Kuko kay Ayori na tumakbo dahil magiging abala lang siya sa puntong ito. Sinimulang diinan ng multo ang ulo ni Yuro kaya ginamit ni Kuko ang kanyang pag-atake ng martilyo upang subukang pigilan ito, ngunit napakalakas ng kapangyarihan nitong magpagaling kaya hindi ito nagkakaroon ng epekto sa kanya. Sa sandaling yun, inihagis ni Ayori ang isang teddy bear na nababalutan ng apoy ng demonyo at tumama sa braso ng multo, kaya nabitawan nito si Yuro. Sinalo siya ni Kuko at agad silang tumakbong palayo. Mabilis silang nagtago sa mga mas mababang palapag nang may mapansin si Kuko at hinawakan ang braso ni Ayori, na nagniningas pa rin sa apoy ng demonyo. Labis na natakot si Ayori dahil nakita niya ang nagagawa nito sa mga buhay na tao, ngunit walang nangyari kay Kuko. Sabi niya, kung tama ang kanyang teorya, ang epekto ng apoy ng demonyo ay nabaliktad dahil isang tao ang humahawak nito,
Kaya ito ay ganap na hindi nakakapinsala sa mga tao habang nakamamatay sa mga demonyo. Itinuro niya ang higanteng multo na ang kamay ay hindi pa gumagaling mula sa pag-atake ni Ayori. Bumuo sila ng plano kung saan aatakihin ni Ayori ang multo mula sa likod, na magdudulot ng bukas na sugat na hindi maghihilom, at susundan ito ni Kuko sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpalo ng kanyang martilyo rito, na magdudulot ng matinding pinsala. Nagalit, naging Beyblade ang multo, inihagis si Ayori sa pader. Hindi nagtagal ay sinukol sila ng multo, ngunit imbis na matakot, naramdaman ni Ayori ang adrenaline na umuugong sa kanya at nagsimula siyang ma-excite para sa laban. Inihagis niya muli ang isang nagniningas na teddy sa multo, ngunit umilag ito at hinawakan si Ayori palabas ng posisyon. Mapapahamak na sana siya kung hindi lang tumayo si Yuro at binato ng kanyang go ang multo. Dahil galit na nagsimula na ang kanyang livestream, sinabi niya sa iba na tapusin ito agad dahil may sunod-sunod siyang pagiging unang super chat kay Kureha. Agad na nagsimula sa kanilang trabaho sina Ayori at Kuko, sinasawata ang ghost account na pilit kumakawala mula sa malapot na substansya. Ngunit sa sandaling yon, nakatanggap si Kureha ng super chat mula sa ibang babae. Nagpagalit ito kay Yuro at lalong humigpit ang kanyang paghawak sa multo. Mabilis silang nagsimulang sumalakay sa espiritu mula sa iba't ibang anggulo at sa wakas ay nagbigay ng pangwakas na galaw, tuluyang napawi ang espiritu. Nakaramdam sila ng ginhawa dahil wala pa sa kanila ang nakatalo sa isang mid-rank na espiritu noon, at sinabi ni Kuko na kailangan nilang bumalik at iulat ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang sila'y umaalis, biglang may naramdaman si Ayori sa likuran niya. Ngunit bago pa siya makalingon, sina Yuro at Kuko ay parehong nagsimulang umiyak ng luha na tila dugo at bumagsak sa sahig nang walang kagalaw-galaw habang mula sa isa sa mga TV set, malapit ay lumitaw ang espiritu ng account ng malungkot na bata, handang harapin ang isa pang gumagamit ng apoy ng demonyo. Kinapos ang hininga ni Ayori habang tinititigan niya ang demonyo nang hindi makapaniwala habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kapatid na namamatay sa kanyang kama, nagmamakaawa para sa tulong. Nagsimula siyang humingle na parang mabangis na hayop at di kalaunan ay tuluyang nawala ng kontrol sa sarili, at hinugot ang kanyang naglalagablab na talam bago sumugod sa espiritu at sinubukang suntukin ito. Ang malungkot na bata ay hindi man lang kumurap at nanatili sa kanyang kinatatayuan, habang sinimulan siyang suntukin ni Ayori mula sa bawat anggulong makikita niya, ngunit ang maliwanag na apoy na umiikot sa espiritu ay ganap na humaharang sa lahat ng atake. Kaya napilitan si Ayori na umatras at muling isipin ang kanyang estratehiya. Tiningnan ng malungkot na bata si Ayori at malungkot na bumantong hininga bago magtanong kung yun na ba ang pinakamagaling niyang maipapakita. Nagulat si Ayori dahil ibinigay na niya ang kanyang buong makakaya sa pagkakataong yun. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at namula, at tila dinyugo ang kanyang mga mata, kaya siya'y napasubasob sa lupa. Naiwan siyang tulala at nagtataka kung anong nangyari sa kanya. Paano nauna nang nalaman ng malungkot na bata ang kanyang pangalan at bakit siya sumulpot dito nang walang ganap na dahilan? Sa matinding kalooban at tiyaga, patuloy na gumagalaw si Ayori, habang pinipilit niyang abutin ang kanyang telepono at sinasabi sa malungkot na binata na ipaghihiganti niya ang kanyang maliit na kapatid na si Akari kahit ano paman. Kinikilala yata ng malungkot na binata ang pangalang yun at sinasabi sa kanya na ang pagkamatay niya sa ospital ay talagang malungkot, dahil lahat ng kanyang pagsisikap ay nawalan ng saysay nang napilitan siyang wakasan ang kanyang buhay. Kaya siguro si Akari ang namatay nang walang saysay at wala nang magagawa tungkol doon. Sumabog ang ugat ni Ayori nang maalala niya kung paano dati tumatawa at naglalaro ang kanyang kapatid, at pinilit niya ang kanyang sariling katawan na gumalaw. Ngunit ang tanging magawa niya ay tumingin ng diretso sa mata ng multo habang sinasabi niya sa malungkot na binata na tatapusin niya ang buhay nito kahit ano paman. Tumatawa lang ang malungkot na batang lalaki at maging si Ayori ay alam na masyado siyang mahina para gumawa ng anuman, at ang lahat ng ginagawa niya ay nagsasabi lang ng kung ano-ano na hindi niya kayang panindigan dahil sa sarili niyang kahinaan. Itinaas ng malungkot na batang lalaki ang kanyang mga kamay at kaagad na balot ng apoy ang buo niyang braso habang sinasabi kay Ayori na magpaalam na sa mundo, ngunit nangangako na may maliit na pagkakataon na maaari siyang bumalik sa mundong ito bilang isang multo kung mayroon pa siyang hindi natapos na gawain. Napagtanto ni Ayori na wala na siyang magagawa sa puntong ito at ipinikit ang kanyang mga mata, humihingi ng tawad kay Akari at tinatanggap ang sarili niyang kamatayan.
Ngunit nang ginamit ni Sad Boy ang kanyang apoy upang subukang tapusin siya, isang napakalakas na bugso ng hangin ang hamarang sa apoy at pinawalang saysay ang mga ito. Nabigla si Ayori dahil sarado ang gusali kaya saan nagmula ang hangin na ito. Ngunit hindi siya nagtagal na nalito nang magpakita si Zaki, ibinagsak ang kanyang blonde na peluka at nagkaharap sila ni Sad Boy. Ngumiti ang espiritu at nagtanong kung sino siya, at sumagot si Zaki na siya ay isang eksorsista at guro ni Ayori. Bago pa man makarik ang espiritu, inilayo ni Zaki ang lahat ng tatlo niyang estudyante mula sa agarang panganib. Na ikinagulat maging ng malungkot na bata na nakapagtanto na si Zaki ay tila hindi mahina tulad ng iba pang tatlong bata. Nagsimulang mag-alala si Ayori kina Kuko at Yuro, ngunit sinabihan siya ni Zaki na huwag masyadong mag-alala dahil hindi sila patay at pinuprotektahan sila ng kanilang kapangyarihan sa ngayon. Patuloy silang tinawag ni Ayori at di nagtagal ay iminulat ni Kuko ang kanyang mga mata, sinasabing mayroon siyang matinding sakit ng ulo, habang maging si Yuro ay iminulat ang kanyang mga mata, sinusubukang alalahanin kung ano ang nangyari. Nagsimulang umiyak si Zaki, humihingi ng tawad sa kanyang mga estudyante, sinabing ayaw niya silang iwan mag-isa. Ngunit ayaw siyang paalisan ng mga babae at gusto siyang ipasama sa isang magulong karanasan. Kailangan niya silang ayusin agad at agad siyang tumakbo patungo sa kanila. Sinabi ni Ayori kay Zaki na kalimutan na lang ang lahat ng iyon dahil baka hindi ito ang tamang oras. Bago pa man niya mabala ng iba, nagpadala si Sad Boy ng isa pang bugso ng apoy ng direkta sa kanila. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakarating sa grupo, dahil isang di nakikitang sudohadlang ang nagpoprotekta sa kanila mula sa lahat ng panig. Hindi pa nakakita si Ayori ng kahit anong katulad nito noon at nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Sinusubukan ipaliwanag ni Kuko na ang pananggalang na ito ay isang espesyal na aparato na nilikha ng lab, na pumipigil sa lahat ng electromagnetic waves sa loob ng 3 minuto. Ngunit maaari itong masira kung may pisikal na nilalang na pumasok sa loob nito. Nahihirapan si Akari na intindihin agad ang lahat ng ito, ngunit ipinaliwanag ni Zaki sa kanya sa pinakasimpleng paraan. Sinabi niya sa kanila na ang harang ay pumipigil sa lahat ng multo at kanilang mga atake sa loob ng 3 minuto, pagkatapos nito ay sila na ang bahala sa kanilang sarili. Sinabi niya sa kanila na kapit lang, habang siya mismo ay tumayo at pinuri si Ayori sa magandang pagkakagawa. Nalilito si Ayori dahil wala naman siyang ginawa, ngunit sinasabi ni Zaki na maging ang makaligtas laban sa malungkot na batang lalaki gamit ang purong kalooban ay isa ng tagumpay mismo. At para doon, dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Pinipigilan ni Ayori ang kanyang luha habang ang positibong mga salita mula sa guro ay umaantig sa kanyang kaluluwa. Sinabi ni Zaki sa kanilang lahat na lumayo muna habang inilalabas niya ang kanyang pamaypay at lumilikha ng isang mahiwagang isdang karpa sa hangin, handang harapin ang isa sa mga pinakamapanganib na multo sa kasaysayan. Nang hindi nag-aaksaya ng kahit 1 minuto, sinugod ni Zaki ito gamit ang kanyang mahiwagang isda, at nagawa niyang makapagbigay ng magandang tama na nagtulak sa multo patungo sa mga upuan habang ito ay bumagsak. Patuloy niyang itinutulak ang kanyang atake at tinamaan muli ang espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Sad Boy at nagawa niyang harangan ang atake. Ngumiti siya, sinasabing kung siya ang guro ni Ayori, nangangahulugan yun na ang kanyang pagkamatay ay maglilikha ng napakatibay na koneksyon ni Ayori sa mundo, at muling ipanganganak bilang isang espiritu. Agad na sinimulan ng multo na paulanan si Zaki ng kanyang mahiwagang apoy, habang umiiwas at gumagilid siya sa mga atake ng sunod-sunod bago ilunsad ang kanyang sariling ganti. Napagtanto ni Ayori na si Zaki ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa kanila. Tinanong niya si Kuko kung anong klaseng cyberkinesis ang ginagamit ni Zaki, at sagot ni Kuko na walang cyberkinesis na ginagamit si Zaki dahil wala siyang taglay nito. Inilalabas lamang niya ang kanyang likas na kapangyarihang espiritual sa anyo ng mahika sa tulong ng isang digital converter, at ang bentilador ang pangunahing paraan para magawa niya iyon. Iginiit niya na si Zaki ay isa sa mga nakaraang henerasyong exorcist na hindi naturuan kung paano haharapin ang mga digital na multo sa panahong ito, at kaya kailangan ng mga bagong henerasyon ng mga ngaso ng multo na may kapangyarihang likas sa digital na mundo, upang mas mahusay nilang mahawakan ang mga espiritong ito kapag sila ay hindi maiiwasang lumusab sa sangkatauhan. Nagsisimulang damyugo ang mga mata ni Zaki na ikinababahala ni Ayori, ngunit sinabi ni Kuko na huwag siyang mag-alala. Sinabi niya na si Zaki ay mas malakas pa kaysa rito,
At kung si Sad Boy ay isang tunay na multo at hindi lang isang digital, binura na sana ni Zaki ang kanyang pag-iral sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit kapag ang mga analog old gen na exorcist na ito ay ipinapadaan ang kanilang mga kapangyarihang espiritual sa isang digital converter, ang laki ng kanilang kapangyarihan ay nabawasan ng 70%, na nangangahulugang si Zaki ay technically lumalaban lamang sa 10% ng kanyang tunay na kakayahan. Balisa namang pinapanood ni Ayori si Zaki na nasukol ni Sad Boy, ngunit nang akalain niyang nawala na ang lahat. Ngumiti lang si Zaki at gumawa pa ng 2 isda mula sa kanyang mahika at sabay-sabay na inatake si Sad Boy gamit ang 3. Nagulat si Ayori, ngunit patuloy si Kuko sa kanyang pagpapaliwanag, na nagsasabing si Zaki ay isang henyong exorcist at nagpamalas siya ng pambihirang galing sa edad na 18 pa lang, nang talunin niya ang isang demonyong may antas ng kapahamakan na nagbigay sa kanya ng pamagat na living legend, kahit pa nakakahiya. Nagulat si Ayori na tinuturuan siya ng isang tunay na alamat, at tinanong kung bakit naman magiging guro ang pinakamalakas na exorcist. Sumagot si Kuko na walang nakakaalam, ngunit isang araw nagpasya si Zaki na magretiro mula sa aktibong tungkulin at bumalik sa papel ng pamumuno at sanayin ang bagong henerasyon ng mga exorcist para harapin ang mga demonyo sa kasalukuyan. Mukhang humanga si Ayori, ngunit kasabay nito ay nag-aalala, ngunit sinabi ni Kuko sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi niya iniisip na may anumang pagkakataon si Sad Boy na manalo laban sa pinakamahusay na exorcist sa mundo. Sa sandaling yun, ipinamalas ni Zaki ang isang magandang triple attack na nagpa-atters sa espiritu, at nang hamupa ang alikabok, ay hindi na makita si Sad Boy. Nagulat si Kuko dito, ngunit kasabay nito ay nag-aalala. Ngunit sumagot si Zaki na sa kasamaang palad ay nakatakas ito, na nangangahulugang kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon. Naupo silang lahat na may ginhawa na tapos na ang bangungot na ito, habang sinabi sa kanila ni Zaki na ang Sad Boy ay hindi lumalaban ng buong lakas dahil paubos na ang kanyang singil, kaya sa asensya ay lumalaban siya sa power saver mode. Nainis si Kuko nang marealize niya na nawalan sila ng isang napakagandang pagkakataon na paalisin ang multo. Sinabi ni Zaki sa kanila na huwag masyadong isipin yon, dahil ang pinakamahalaga ay lumabas silang lahat ng ligtas mula rito. Niyakap niya silang lahat na nagbigay kay Ayori ng bagong pananaw sa kanyang sariling kahinaan, at bamaling siya kay Zaki, na sinasabing mayroon na siyang bagong layunin sa buhay ngayon, at gusto niyang maging eksaktong katulad ni Zaki. Tumawa si Zaki sa sinabing yon, at sinabi sa kanila na dapat silang bumalik sa paaralan at magpahinga rin upang makabawi para makapagsanay pa sila ng mas masigasig. Hindi nagtagal ay bumalik silang lahat sa akademya, at habang tinawag si Zaki sa isang pulong, nagpalit ng damit sina Ayori at Kuko at nagpunta sa opisina ng nurse, kung saan nila natagpuan si Yuru na ganap ng naayos at tila bago. Hindi maintindihan ni Ayori kung paanong ang lahat ng kanyang sugat ay nawala ng napakabilis. Nang lumabas ang nurse na si Mina mula sa likod ng isang pinto at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga sugat, kinuha na niya ito ng larawan sa kanyang telepono at ginamit ang kanyang kakayahan upang literal na i-Photoshop siya pabalik sa mabuting kalusugan. Di nagtagal, pumasok din ang iba pa nilang kaklase sa opisina. Ngunit sina Ayori, Kuko at Yuru ay wala talaga sa kalooban na magsaya. Determinado ang kanilang mga mukha, habang sinasabi nila sa kanilang mga kaklase na pupunta sila upang magsanay dahil ayaw na nilang mapahiyan ng ganito kalala muli. Ngunit bago pa sila makaalis, sinabi ni Mina sa kanila na tingnan ang kanilang mga baterya, at di nagtagal ay natuklasan nila na ubos na pala ang kanilang spiritual na enerhiya. Gayunpaman, hindi naman ito mahalaga sa kanila, sapagkat kung hindi nila masasanay ang kanilang mga kapangyarihang espiritual, kung gayon, sasanayin nila ang kanilang mga kalamnan at haasayin ang kanilang kahusayan, sa anumang posibleng paraan upang sa isang araw, makaharap nila ang malungkot na batang lalaki at makamit ang kanilang katarungan ng tuluyan. Dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.